Oh, ayan. Oh, ito pa ah. John Vic Remulla, mga kababayan. Nag-sorry. Humingi po ng apology dahil sa kanyang maling balita, mga kababayan. Kaya tuloy ang ating Pangulo ay napahamak. Diba? Walang inabutan ng DOJ. Doon po, mga kababayan, sa Czech Republic, wala na doon si Saldico at ang balita, nagsisik na ng asylum sa France. Anak ng tinapa, mga kababayan. Eh dapat dito kay John Vic palitan na. Dapat na magalit si Pangulong Bongbong Marcos sa kapalpakan nitong si John Vic, mga kababayan. At dahil naman nalalapit na po ang May 13 or May 15, eh sana po mapalitan na itong si John Vic. Pero inyo, mga ka-GP Natics, oh. Ito po yung kanyang pahayag, mga kababayan. Oh, sabi niya rito, Remulla apologizes and take full responsibility for the 3-week timeline to bring Saldico home. Diba? Nagpa-press ko ng maaga, mga ka-GP Natics, nasunog na naman ang loko. Oh, it is my fault. After setting a 3-week timeline to bring fugitive Saldico home, Interior Secretary John Vic Remulla tells BNC he takes full responsibility for presuming Czech Republic holds the same process as the Philippine in deporting citizen. Ayan tayo eh. Mga kababayan, nag-presume ng maaga, assuming itong si SILG John Vic Remulla. Yes, it was my fault. I presume that the process of the Czech Republic was the same as the Philippines. Apparently, they function on different rules. I take full responsibility for those statements. I apologize. Nakakain ba, mga kababayan, ang isang apologize? Ang paghingi mo ng tawad? Diba? What done is done. Mga kababayan, hindi na yan mapapalitan, hindi na yan ibabalik eh. Just me, Marimar. Pag ganito tayo, para saan pa ang pulis, mga kababayan, kung nakukuha lahat ng sorry? Wala nang may papakulong. Sorry na lang ng sorry. Diba? O, sabi tuloy ni Trillanes, mga ka-GP Natics, ano sabi ni Trillanes dito? Wait. Ang DILG, maraming pwedeng gawin ang DILG para mahanap at mapanagot ang hindi lang si Bato, no? Kundi masyado na maraming fugitive na prominente na talagang hinahanap ng gobyerno. Panay naman ang presko ni Secretary John Vic Remulla na parang alam niya kung nasaan itong mga ito, pero wala namang nangyari. Kaya nga ang advice ko, unsolicited advice is kung bawas-bawasan ni Secretary John Vic Remulla yung mga presko niya, eh magkakaroon siya ng mas maraming panahon para tutukan yung paghahanap dito sa mga fugitives na ito. Aray ko, mga kababayan. Na-real talk ni Trillanes itong si John Vic Remulla. Bawas-bawasan ng papreskon, di ba? Sabi ko sa inyo nung nagbalita ang Pangulo natin, mga kababayan, agad-agad nagpapreskon si John Vic. At yun nga, sinabi niya, 3 weeks, mapapauwi na si Saldico. Oh, ano nangyari dito? Mga kababayan, humingi siya ng sorry, pero paano sa presidente? Napahamak ang presidente. Di ba? Kung ano-ano mga pagtatanggol ang ginagawa natin. Kung ano-anong mga sinasabi natin, mga ka-GP Natics, na halos gamitin pa natin yung pagkakaiba ng mga salita, yung nahuli, sa na-detain, di ba? Yung nakulong. Oh, mismo tayo napapahiya rin yan sa mga nangyayari na to kasi, mga ka-GP Natics, unang-una, tayo po tayo bilang Pilipino na nakikita natin ito nanggaling sa mga opisyal na matataas sa gobyerno. Ang presidente, ang SILG natin, syempre maniniwala tayo.
Tapos biglang-bigla mga ka-GPnatics, yung saya natin mapapalitan, pagpunta doon wala na palang inabot. Kasi nga, nag-presume agad ang loko-loko. Nag-presume agad na kayang-kayang hulihin, hindi muna nag-review ng kanyang assignment. Ano ba, mga kababayan, ang proseso ng Czech Republic? Lalong-lalo na po sa pagpapauwi. Diba? Hindi naman pala nila nahuli. Hindi nila pwedeng patagalin yung tao doon. Oh. Diyos ko. Di nagmukhang tanga, pati yung DOJ, tawag dito, acting secretary, mukha ring tukmol, mga kababayan. Parang wala ding kwenta eh. Dapat yung palitan din ni Abalos. Kita nyo, ang dami ng mga pugante ngayon. Nako, dapat dito si Sentry na talaga, mga kababayan. Si Trillanes na dapat ang ipalit dito kay John B. Cremulya. Dapat ang presidente natin, pagdating ng May 13 or May 15, palitan nyo na yan. Diba? Palitan nyo na yan. Walang kakwenta-kwenta. Wala tayong pag-asa dyan. Sisirain lang yan. Ha? Ang ating Pangulo. Sorry. Nag-burp ata ko. Sisirain lang yan. Mga kababayan, ang magandang ginagawa po, yung mga records ng ating administrasyon. Nung si Abalos ang nakaupo dyan sa DILG, mga kababayan, ano yung mga accomplishment? Diba? Ang gaganda ng mga accomplishment ni Abalos. Biruin nyo, mga kababayan, 1 ton ng shabu. Oh, napahuli si Kibuloy. Napahuli si Digong Duterte. Oh, under nose pa yan nitong si Abalos that time. Oh, sila nila General Torre. Tapos ngayon ang pumalit, mga kababayan, puro presscon, puro yabang. Isa rin si Boying Rimulya. Na parang, sabi ko na nga ba mukhang nagkamali talaga tayo dyan eh. Oh. Talagang mga original na mga DDS eh. Kay Harry Roque lang eh, mga kababayan eh. Yung pagtawag niya kay Harry Roque na lalabas na yung warrant of arrest mo o kaya yung Interpol, that is red flag. Ngayon lang ako nakakita ng isang law enforcement tapos yung isang pugante ay sasabihin mo, Brad, wag kang wag kang magtataka kung lalabas na yung red notice mo at ako ang uhuli sa'yo. Hindi, Ma'am Emily Basog, kasi ang naririnig natin ngayon, si Abalos is sa DOJ mapupunta at si Sentry ata ang sa DILG. Sana nga po matuloy, mga kababayan. Lucky Cats. Sana matuloy. Kasi wala na eh. Nakikita ko walang direksyon po. Tandaan po natin, mga kababayan, very critical. Etong last 2 years ni Pangulong Bongbong Marcos. So sana naman yung mga tao na nakapaligid sa kanya, yung mga tao na nakaupo, mga kababayan, mga secretaries niya, ay sana po nagtatrabaho, hindi nagpapapogi lang. Wala pong puntos ang papogi, mga ka-GPnatics. Ang papogi, puntos lang yan sa babae. Diba? Pero mga ka-GPnatics, yung puntos mo na yan sa babae, pagdating sa taong bayan, wala yan. Walang silbi yan. Yung papogi na yan, mga ka-GPnatics, sa trabaho, hindi ginagamit yan. Accomplishment ang tinitingnan po pagdating sa trabaho. Tinitingnan dyan, sino ba yung mga nakuha mong malalaking tao? Ano ba nagawa mo? Diba? Tumagal ka dyan. Ano ka? Nagtatrabaho ka ba? Ito simple lang. Mga ka-GPnatics na trabaho i-determine niya on what is the process, yung pagpapauwi po ng tao dun sa ibang bansa. Instead na siya po ay mag-review, inuna niya pa yung press con. Di sunog. Diba? Ang Pangulo natin ngayon, minumura. Kaya pala malakas ang loob nila Harry Roque, nila Maharlika, na sinasabi nila na hindi daw nahuli, kaya naman pala, mga ka-GPnatics. Ito ay parang
Hindi naman talaga totally kinulong sa rehas. Parang ito ay pinag-stay lang doon. No? Hindi ko alam kung tumagal ba ng 24 oras. Maging ang DOJ ngayon, si acting Secretary Bida, hindi ko rin malaman ano ba talaga. Nakakainis na eh. Kahit si acting Secretary Bida, wala ring kwenta. Alam mo yung mga ganong mga tao na may takot, yung mga ganong mga tao na hindi makasagot ng diretso, mga kababayan, because it's your responsibility to tell the truth to the people. Ano ba talaga yung nangyayari? Huwag nyo kaming paasahin. Huwag nyo kaming i-mislead. Huwag nyo kaming bigyan ng maling impormasyon. Kapag ganyan na nangyari, mga kababayan, sino pa ang paniniwalaan? Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, would you believe na maniniwala pa ang mga tao? Instead na tayo po, mga kababayan, ay magdagdag ng mga kakampi. Dahil sa mga ginagawa nyo na yan na mali, lalong-lalo na itong si John Vic Remulla, mga kababayan, hindi tayo makaka-attract ng mga tao. Diba? Ang mangyayari niyan, parang mga kababayan, tinataboy pa natin sila para maniwala sa gobyerno. So dapat, ang ilagay dyan, yung trustworthy, mga kababayan, yung kumikilos, at yung alam natin na alam po niya yung kanyang trabaho. Huwag tayong maglagay na porket, Diyos ko, kaaliado, porket tumulong nung panahon ng eleksyon, ay kailangan may utang na loob tayo sa kanila at kailangan mailagay sila sa pwesto. Ako, dati sabi ko, mga kababayan, ang panindigan ko sa mga pwesto na ito, hindi dapat mga politiko. Pero kung wala namang choice, okay sa akin ng politiko, ilagay sa mga posisyon na yan. Diba? Yung mahalagang posisyon sa government. Pero mga kababayan, dapat fit, diba? Masipag, trustworthy, at talaga naman alam po niya yung kanyang ginagawang trabaho, hindi yung papogi lang. Tama yung sinasabi ni Trillanes eh. Bawas-bawasan ng papreskon. Kilos muna, gawa muna, accomplishment muna. Bago yung ganito. Diyos mio Marimar. Kakabuisit. Diba? Pogi. Oo nga, pogi. Oh, sikat ka sa mga kababaihan. Pero paano yung mga hindi natutuwa sa mukha mo? Diba? Siguro, mga kababayan, kaya yung thumbnail ko, kusa na lang din nanuntok itong si Sentry sa mukha ni John Vic Remulla dahil parang nabuisit din eh. Puro yabang eh. Di ba? Oh. Diyos ko. Alam mo, feeling ko lang may sumasabotahe sa Pangulo natin. Pinapahamak siya. No? At palagay ko, ang nakabalita nito, sila John Vic pa eh. Ang pinagbalita, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos. At sa nangyari na yon, dahil si Pangulo ang nagbalita, siya pa ang napahamak. Siya pa ang naging fake news. Oh. Yeah, tama, Sir Leo. Puros kuda, kulang sa gawa. Diba? Balak pang magpresidente, nako po. Kung si John Vic lang din, no? Tapos si Sara maglalaban, mga kababayan, nako. Di bali na lang, hindi na ako boboto. Dito to, kung si John Vic at si Sara, halimbawa, itinaas ang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos, si John Vic, nako, baka duraan ko pa yan si John Vic. Hindi na ako boboto, guys. Kapag si John Vic at si Sara Duterte ang naglaban. No, itutuloy ko na yung hindi pagboto. Anak ng tinapa. Oh, she put in, that could be very, very true. Ingat, Mr. President. Ingat sa mga Remulla. Yun ang napapansin ko. Sinasabotahe nila si Pangulo.
Kasi mga kababayan, unang-una, ang nakita ko dyan, instead of the president, mga kababayan, who posted the arrest of Saldico, pwede namang sila. Bakit presidente pa, mga ka-GP Natics? Okay lang sana na presidente ang unang mag-post noon if they are really certain. 'Di ba? Sana muna ang ginawa nila mga yan, 'di ba? Nabalitaan nila na nahuli na si Saldico. Mga kababayan, hindi muna sana binalita. Pinapunta muna yung DOJ doon. Agad-agad pinalipad. Nakipag-dialogo sa Czech Republic in order for them to be certain doon sa kanilang ibabalita. Hindi eh. Ipinasa yung impormasyon kay Presidente Bongbong Marcos. Nagpost si Presidente Bongbong Marcos. Natutuwa tayo, akala natin mga kababayan talagang huli na, nakakulong itong si Saldico. Ilang araw pa bago nakalipad itong si Acting Secretary Bida. Anong nangyari? Mga ka-GP Natics, wala nang inabutan, wala na si Saldico doon. So feeling ko, ang ginawa nila doon, sinabutahe nila. Sige, Mr. President, ikaw na magbalita nito. Wala doon. 'Di ba parang tinarantado lang nila ang presidente natin. Ginago lang nila ang presidente natin. Hindi ko sinisisi ang presidente natin. Mga kababayan, sobrang excited lang siguro niya na ang taong ito ay nahuli na. The reason why, kaya siya mismo ang nag-post nun. But the thing is, itong mga tao na nakapaligid sa kanya, dapat maging vigilant siya. Dapat, mga kababayan, bago siya nag-post, pinalipad muna si Acting Secretary Bida, puntahan mo doon. Makipag-dialogo kayo. I-confirm nyo muna na nandun yung si Saldico. Kaya eto si Naomi Shin, lagi akong best, 'di ba? Lagi akong pini-PM nito tungkol sa pagdedebang sa mga DDS. Sabi ko, alam mo, naguguluhan na ako eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko diyan eh. Until such time na dumating ito na si John B. Cremulya dahil nanggaling na nga yung acting secretary doon sa Czech at nagsoli si Rimulya, doon lang ako nagsalita. Kasi ang sabi ko nung nakaraan, naguguluhan na rin talaga ako diyan. Hindi ko na alam ang totoo. Dahil meron pa silang sinasabi na confidentiality, kung ano yung mga nangyari doon or ano mga impormasyon kay Saldico hindi pwedeng sabihin. Sabi ko, ang gulo. Hindi natin malaman kung anong katotohanan ang dapat nating paniwalaan. Hindi na natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Mamanasin lang utak ni Carpio sa kaisip ng palpak na gawain. Okay. Sabi ni Ma'am Betty Calicio. Dapat lang palitan ang DILG Secretary, the best dyan si Torre or Trillanes. Dapat nga eh. Either of the two. Okay na ako dyan, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Susana, Susana Ismail. Trillanes and Gibo for 2028. Palagay ko hindi tatakbo si Trillanes ng presidente, no? Kasi si Risa ang pambato niya. Si Gibo naman, parang hindi rin mga kababayan. Si Gibo kasi matalino pero kulang to sa dun sa appeal sa tao. Si Gibo. Malamang nagbayad lang si Saldi ng malaking halaga kaya nakawala yan. Malamang. Hindi natin alam. Mga ka-GP Natics. Yan yung mga bagay na tinatanong ko eh. Tapos sasabihin ng iba, hindi naman pala kayo sigurado, nagbabalita kayo eh. That's the point, 'di ba? The reason why nagre-rely lang kami doon sa mga nakikita natin doon sa tama, kulang sa PR. Sa mga nakikita natin dito sa social media at ini-interpret lang natin. Dahil hindi naman tayo yung open, yung access sa lahat. 'Di ba? So dapat mga kababayan, itong mga ito
kinukonfirma muna nila ang mga detalye ng kanilang mga balita. Kasi tayo yung napapahamak eh. Okay lang yan, Cardo Dalisay. Wala namang problema sa akin kung number 1 si Sara sa survey eh. Antayin na lang natin muna yung impeachment niya, di ba? Wala akong pakialam sa survey. Yung survey na yan, anak ng tinapa naman. Alam natin ang resulta ng survey. Alam natin kung paano po namamanipulate ang survey. Wala akong pakialam sa survey na yan. Di ba? Ang pinapaniwalaan ko ay yung talagang yung nag-i-exist. Yung tao. Hindi ako naniniwala doon mga kababayan sa inimbentong numero. Hindi ako naniniwala doon sa mga ghost na numero. Doon ako naniniwala sa presensya ng tao. Yun ang tunay na bilang. Bakit kasi pinalitan pa si Torre? Ay, yun nga, nagka-problema sila dahil si Torre matigas. Hindi siya sumusunod dito kay kalinisan, mga kababayan. Si Torre kasi may paninindigan. Ayun, nadali. Okay, anyway, mga kababayan, Ma'am Flaviana Abila, thank you so much. Thank you so much sa inyong lahat, mga ka-GPnatics. Magkita-kita po tayo tomorrow sa pagdinig po ng Committee on Justice regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte. Thank you so much, mga kababayan. Bye, guys. See ya, buyers.